What's up mga kasang? At ayun, farm video na naman tayo at kailangan na nga nating linisin ito. Ayan, nakikita nyo si Mrs. Tinutulungan tayo magwalis-walis dito. Tapos mag-ayos tayo ng konti at titignan natin kung may makukuha tayo ngayon ng mga isda. So inuna na nga naming linisin yung mga problema lagi natin to, yung dahon ng mangga, dahil napakalaki ng puno ng mangga dito. Hindi naman natin pwedeng putulin basta-basta yan. Tayo ay nakikilagay lang ng mga mga isda natin dito, no. So ayun, linisin lang natin to, tapos tingnan natin yung mga isda. So yun, no, sinamahan din ako ni Papa, no, kasi gusto ko rin masilip yung mga breeder natin na crayfish. So ganito kalalaki na pala, grabe. Itong breeder natin na to, ito pa yung binigay ni Mitras Backyard sa akin mga 2 years ago na yata yon, kung di ako magkakamali. Grabe, sobrang laki na niya. So meron tayo ditong 2 male at 3 female. At yun nga, meron ako mga crayflings. At yun nga, sabi ko kay Papa, no, na mag-focus dito sa mga crayfish kasi nga mas madali ibenta ngayon ito at hindi talaga nawawalan ng buyer. Ang tagal nga lang talaga magpalaki niyan. Tapos yun nga, konti lang yung breeder namin, so small scale lang yung ating breeding ng mga crayfish. So sabi ko nga, mas maganda na napaparami din to agad, na alam mo yun, yung iba kasi nasasayang, minsan pinapabayaan lang kasi ni Papa dyan. May nakukuha nga kaming craylings dyan sa mismong tank nila. So hindi niya nasikaso na ihiwala yung mga malalaki sa maliliit. So yun mga kaasang, no, medyo maayos na at maliwanas la yung ating farm. At yun nga, wala na yung mga may mga konti pang natira mga dahon dyan, pero at least ngayon medyo malinis na siya. So ang plano ko nga dito ay convert na to from guppy farm, gagawin ko siyang molly. So marami akong PKBM dito at unti-unti natin pinaparami. Meron din tayong mga platy. At ang guppy na lang na ititira ko ay itong mga itong mga Dumbo ear na P-dirt. So konting strains na lang ang gagawin natin, no? Kasi na-try ko dati maraming strains, hindi naman nabibili yung ibang strain. So magbabawas tayo ng strain ngayon at magfo-focus tayo sa konting strain. So ito yung mga PKBM natin na pinapalaki. So hindi ko pa to na pipilian, at kung mapapansin nyo, may mga lumalabas na long body. Mga long body na PKBM. So ihiwalay natin yung mga yan, lalo na yung mga female. Yan, female. So bago pa yung lumaki, kailangan na nating ihiwalay yung mga yan. Kung may makita ko mga long body, hindi ko na palalakihin yun. Tapos pipiliin ko na yung mga bilugan para yun na yung mga magbe-breed. At ayun, ganun lang naman ang proseso. Tignan nyo to, isang to, maliit pa lang, medyo kita mo naman na yan kung long body siya o medyo bilugan siya. So pag nagmukha siyang regular molly lang na platinum, hinihiwalay na agad natin yun at kinukuha ko na agad dito. Minsan pinapamigay ko na lang, hindi ko talaga binibreed yun at hindi ko rin binibenta. So ito nga pala yung ating red wagtail platy. Napakarami nito nung nakaraan, guys, no? Pero ngayon habang lumalaki sila ay pakonti ng pakonti. Ayan, hindi ko alam kasi syempre hindi naman natin ito lagi nababantayan. At ayun, ganito nakalaki yung mga malalaki niya. Ito yung mga female natin. So hindi ko pa rin to napipilian. Sa susunod pipilian ko to, tapos ililipat ko na, pag-iwalay-walayin ko yung mga naunang lumaki, tsaka yung may mga naiiwan kasi na mas maliliit. So mag-focus na tayo sa pagpaparami at pagpapalaki ng mga isda ulit ngayon, dahil medyo kumukonti na yung mga paninda natin at bumabagal yung takbo nung yung pagbebenta at pagbebreed natin. So ayan, ito yung mga PKBM natin, no? Hiniwalay ko sila, yung iba dyan pares lang, yung iba dyan 3, iba 4, depende sa laki yung yung ginawa natin. Tapos meron dito mga grow outs din. At yan, yung iba dyan naunang lumaki at yung iba maliit. So ang gagawin ko dyan, hihiwalay-hiwalay ko pa yan pag may nakita akong mga spare dito na lalagyan. Tapos yun nga, pag tinanggalan ko ng mga guppies yan, ipapalit ko itong mga PKBM. Kahit mga puro PKBM lang, okay na yan. Tapos yun nga, lagyan natin ng halaman tong isa na to. Itong isang to, laki ng halaman niya. Parang 2 ata ito na paso. Lagyan natin. Kalang, nasan ba yung dulo nun? Parang isang lang to. Isang paso lang, ang dami. Ang dami. Ito na lang kunin natin, itong isang maliit. So mas maganda yung mga gantong setup, meron talagang live plants.
Tapos meron din ako nilagay dyan mga lava rock. Pero hindi pa rin talaga siya lumilinaw dahil nababagsakan siya ng tubig, ulan na nadaan doon sa mga tuyong dahon na nandun sa net. Yun na nagiging problema ko, kaya nagiging brown pa rin yung tubig. So itong dambuyer natin, pipilian ko rin itong dambuyer natin at ititira ko lang yung mga breeder ko at i-reset ko na lahat yan. Ang ititira ko dito yung P-Dirt tsaka yung dambuyer. Yung ibang strains natin tatanggalin ko na. So ito dati, itong lalagyan na to, meron to dating red lace. Yung red lace natin naubos na lang, na hindi ko alam kung bakit naubos. So lalagyan ko to ng mga fry ng PKBM. So dito sa main tab natin, kung saan nagsimula yung PKBM natin, ito marami-rami akong pinapalaki dito. Mag-scoop lang ako dyan. Yung minakuha ko mga ilang peraso. Yan, kasama na pati putik. Meron tayong mga putik dito kasi nga yung mga alikabok pag napupunta sa pond, yun yung nagiging parang putik sa ilalim yan. Tsaka yung mga dumi na rin nila. So lalagyan ko to ng siguro, hindi ko alam kung ilang peraso, siguro kukuha pa ako ulit. Medyo konti na huli ko. Mga 10 siguro, 10 perasong fry. Tignan natin, no? Kasi mas mabilis lumaki talaga pag konti lang. Yan yung scoop, oh. Yan ang perks ng ng meron kang farm. Kuha ka lang ng kuha at pili ka lang ng pili. So ito talaga yung pararamihin natin. Hindi pa ako nagre-release nyan, guys. Baka sa isang taon na, sa 2026 na tayo mag-release nyan. Dahil ngayon medyo konti ang mga isda natin dito at wala nga akong mabenta. Doon sa mga nagtatanong, no, pasensya na kayo, wala ako talagang pambenta ngayon. At ang focus ko ngayon pagpaparami lang. Ayan to yung mga natin, no? Yung mga P-Dirt natin. So meron ako mga P-Dirt dito, pero yung available kasi na binebenta wala akong kinukuha pa. Dahil nga nakikita ko na konti pa lang anong 'di ba? Anong matitira sa akin pag binenta ko. So yung mga isda ko dito, pinipilian ko pa lang siya ng pinipilian. Kada punta ko dito, pili. Iniiwan ko yung mga okay, tapos yung mga calls kinukuha ko. Minsan hindi ko na pinapost, hindi ko binebenta, pinapamigay ko na lang. O minsan pinapakain ko na lang sa mga flowerhorn ko. Tapos yun, ang mayroon lang ako pambenta ngayon is yung albino full platinum, dahil yun ang marami ako. Ang ganda nito. Albino full platinum, tapos flowerhorn fry. Yan yung mga meron ako ngayon. Pero sa mga guppies wala talaga masyado. Ayan, yung mga natin. Siguro kukuha ako dito. Mamaya pakita ko sa inyo, guys, yung mga iuuwi natin. Kung meron ako makukuha dito sa ating albino full platinum. Ito yung marami ako ngayon albino full platinum, binibenta ko yan ng 150 ang pair. So ayun, sinilip ko lang din naman yung ating mga isda dito. Meron ditong red platy, red wagtail platy. Ito yung mga una. Ayan, medyo mabrown yung tubig talaga, kahit ang hirap makita. Ang hirap pa naman ulihin yung mga yan kasi niliksi yan. Tsaka mga parang takot sila sa tao. Pag may tao nagtatago sila. Yan, so soon magre-release tayo niya pag marami na talaga. Pero yung konting dami, no. Yung mga ganyan pa lang, hindi pa talaga ako makakapag-release. So itong mga ponds na to, itong mga trapal pond natin, itong lalagyan natin ng P-Dirt, marami rin yung fry. Hindi lang masyado kita ngayon, no, kasi maliit pa. Pag naglaki yan, makikita nyo yan. So ang ilalagay na lang sa pond is yung P-Dirt. Ayan, gaya nito, ang dami kong P-Dirt, diba? P-Dirt tsaka baka yung isang RDSS gagawin ko ng PKBM din ang ilalagay ko doon. Kasi yung mga PKBM ko, ang titibay nila parang mas matibay pa sila sa gapi. So ito yung ating mga albino full platinum. Napakarami talaga ng albino full platinum natin. Kukunin ko yung mga yung mga jubi dyan na pwede na ibenta. Tapos yun, napansin ko lang, grabe ang laki ng pinaka-breeder natin dito. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung pinaka-breeder natin. Grabe, diba tumalon? So yung pinaka-breeder natin dito, hindi ko na alam kung ito pa yung mga una-una kong breeder. Pero ang tagal na kasi talaga nung albino full platinum ko. Parang 2 years mahigit na yung line ko na yan. Mag 3 years na yata yung line ko na yan. So yung mga natitira dito talaga mga year old na yata. Ito grabe kasi laki na ng ring finger ko. Kasi nga ba nahalos nung ring finger ko yung female guppy natin na breeder. So kukunin ko na yung maliliit na jubi dyan at bebenta natin yan. 150 lang, guys, ang ating pair. Yan lang available ko na mabebenta. May makakuha pa ako iba dyan.
So yung mga kasang, no, konti lang yung inayos ko ngayon at hindi pa ako nag-drain ng mga ibang tabs. Tapos yan, kung makikita nyo, no, parami na parami yung mga natin, mga PKBM natin, halos sinasakop na yung ating farm. At yun nga yung plano ko ngayon, paramihin lang muna ng paramihin yung mga yan, yung mga PKBM. So ito yung mga kinuha natin na iuwi natin sa bahay, no. Kumuha ako ng 2 male na RDSS kasi may mga female ako sa bahay. Tapos kumuha rin ako ng trio lang ng P-Dirt. Ito hindi ko alam kung ibebenta ko to o paparamihin ko muna sa bahay, no. Tapos kumuha rin ako ng Dumbo Ear Mosaic. Yan si Sir Mac. Shoutout kay Sir Mac. Ito, kumuha ako ng Dumbo Ear, baka gusto mong kumuha. Tapos yung ating albino full platinum. Ayan, pinag-iwalay ko yung male tsaka yung female. So ganyan lang yung mga kinuha ko ngayon. At hindi talaga ako hindi pa ako talaga nag-harvest ng madami dahil konti pa lang yung ma-harvest natin. So pagbalik natin, tignan natin kung may makukuha pa tayo ulit. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana nalinisan kayo sa aming farm. Peace out!